Eto mga kababayan ko, may bagong pasabog ang lola niyong hitad mga kababayan. Vice President Sara Duterte, totoong habang nagpapasaring na kay Pangulong Bongbong Marcos. Kuting, mag-resign ka na daw. Biruin mo mga kababayan ko, sa sobrang talino ni Maharlika, hindi nyo namamalayan mga kababayan ko na gumagawa na siya ng kwento. Eto mga kababayan ko, may bagong pasabog ang lola niyong hitad mga kababayan. Masyado niya pong dinigrade ito binababa ang moral ni Vice President Sara Duterte at dinadamay niya na nga rin dito sa issue na to. Vice President Sara Duterte, totoong habang nagpapasaring na kay Pangulong Bongbong Marcos. Wala na nga ba talagang unity mga kababayan ko dahil dito pa lang dahil sa pulburon ni Vice President Sara Duterte. Ngayon mga kababayan ko, tignan natin ang nangyari mga kababayan. Kaya ikaw, Kuting, mag-resign ka na daw. Una sa balita mga kababayan ko, pakinggan natin ang sinabi ni Hitad mga kababayan. Ano ni Inday, yung video niya? Pakita na lang natin uli ha. O sa mga nagtatanong po, eto na po yung video ng pulburon ni Inday mga kababayan. Eto na po yung pulburon video ni Inday mga kababayan ko. At nilabas na nga po ni Inday Sara Duterte. Mga kapatid. At ito po isinakyan kagad nitong matanda na to. Ang galing ni Maharlika mga kababayan ko. Napakatalino niya. Mga kapatid. Biruin mo mga kababayan ko, sa sobrang talino ni Maharlika, hindi nyo namamalayan mga kababayan ko na gumagawa na siya ng kwento. Mga kababayan. At yung kwento na to mga kababayan ay sinasakyan na po ngayon na si Vice President Sara Duterte daw ay di umano na ay nagpapasaring na kay Pangulong Bongbong Marcos. Ito mga kababayan, pakinggan natin ang kanyang sinasabi. Ito, hindi pa nakakapanood. Cute. Cute. Sir, baka ako nung bulburon. Cute. Sabi ni Vice President Sara Duterte, kung maririnig nyo, kunin daw yung pulburon, mga kababayan ko. At nagtatawanan yung mga tao Siyempre yung kumukuha ng video, hindi natin alam kung bystander o nanay, mga kababayan ko. See? Oh. Yung merienda ko. Sinabi ni Vice President Sara Duterte, yan daw ang merienda niya. Natandaan nyo Sarap na. yan. Dili sa iyo yan lahat. Araw-araw. Monday, Tuesday. Tuesday. Isang linggo. Pag-ibig. Pulburon. Okay? Sarap yan. Naka-ads yan. Ayun. Nagsalita pala si Vice President Sara Duterte dito na nakakajadik daw. Sige, pakinggan natin. Makainin lang. Thank you. Ayan yung mga oras na yun mga kababayan ko. Nakita nyo napakinggan naman ninyo. Salamat. Okay. O to, eto naman ang version ng lola nyong Maharlika. Mga kababayan ko. Ito na mga kababayan. Okay, ano yan? Okay. Last week pa yata yan, di ba? Last week ka, Michael, yan. Last week ko pa yan nakita. Pero kasi sabi ko nga sa'yo lahat. Last week niya pa daw yung nakita, mga kababayan ko. At last week lang daw yung video na yon, mga kababayan. Sige, papaliwanag ko sa inyo para malaman ninyo. Alam na alam ko yan. Ang bagay may timing. Nung nakita ko yan, sabi ko, tsaka na lang yan, yung video ni Inday, darating din yan, masaswak din yan sa vlog natin. Kasi minsan, hindi ka basta-basta isisingit mo na lang yung mga bagay-bagay na out of tune ka, parang ganon. Out of tune, mga kababayan ko. Ang sabi niya dito, para maliwanag po sa inyo, matagal niya, last week niya pa daw nakita yung video na yan. At sinasabi niya dito, kailangan daw maglabas ng video na merong timing. Lagi daw po may timing mga kababayan ko. Lagi daw po dapat tsatsambahan daw natin yung timing ng paglalabas ng video mga kapatid, mga kababayan Literally, mga kababayan, timing daw po ang kailangan. Sige, tuloy natin. So this is the right time. Kasi nga nag-picture si Pangulong Duterte ng pulburon, tapos si Inday namigay. Ang statement niya dun sa bata, ang sabi niya, isa-isahin natin. Okay? Okay, isa-isahin natin. Pero unahin ko muna yung araw ng pagkaka-upload,
yung araw ng pagkakalabas ni Pangulong Duterte ng video. Okay, I just want to remind it to you guys, no? Yung video na yan, mga kababayan ko, originally 5 months ago, mga kababayan. 5 months ago, yung video na yan. At hindi po last week, mga kapatid. Hindi po last week, mga kababayan ko. That is 5 months ago, mga kababayan ko, yung pulburon video ni VP Sara Duterte na nagbigay sa bata. Mga kababayan ko, yung pulburon picture naman po ni Pangulong Duterte, mga kababayan ko, yung video nakasubo si Digong ng pulburon, that is kahapon. Malayo po yung sinasabi. Ngayon, ang pinupunto ni Hitad dito, mga kababayan ko, kailangan daw po lagyan ng timing. Totoo naman na kailangan mong lagyan ng timing. Kasi kung magsisinungaling ka din at pagtatagni-tagniin mo yung mga question, yung mga sinabi, para pumasok doon sa sinasabi mo. Diba? Mga kababayan ko, para pag tinagtagni-tagni mo yung mga sinabi, yung mga sinabi mo, iisa ang content. Ngayon, mga kababayan ko, ito naman ang ginagawa niya kay Digong at kay Sara. Tingnan nyo yung analysis niya, mga kababayan ko, patungkol doon, ha. Isa-isahin natin. Ang sabi ni Inday, ayan, sa'yo na yung merienda ko. Sige, sabi niya, sa'yo na yan lahat. Mali. Mali ka doon. Ano unang mali kagad eh. Unang banat pa lang mali na eh. Sinungaling na kagad eh. Ang una daw sinabi ni Inday, sige sa'yo na yung merienda ko. Ang unang sinabi ni Inday, akin na yung pulburon. Hindi yung sa'yo na yung merienda ko. Sinungaling oh. Nagtagni-tagni ka na nga lang ng storya, di mo pa iniisa-isa. Ang sabi ni Inday, unang-una sa video, akin na yung pulburon. Hindi sa'yo na yung pulburon. Oh. Mga kababayan ko, sabi niya dun sa PSG, akin na yung pulburon. Kunin yung pulburon, di ba? Tapos hindi niya naman sinabi na sa'yo na to kagad yung pulburon. Tingnan mo tong tao na to, lakas gumawa ng kwento. Tinagpi-tagpi mo na nga lang yung tanong. Biglang ganyan pa. Sige, tuloy natin. Araw-araw. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Sabi niya, and Sunday. Isang linggong pag-ibig sa pulburon. Ay, mali ka doon. Basic. Ang sabi nung babae, isang linggong pag-ibig. Sabi ni VP Sara, pulburon. Gagawa ka na lang ng kasinungalingan, sablay pa talaga. Ano ba yan? Ayusin mo naman yung ano. Paturo ka kay Maui Dispenser ng pagsisinungaling. Diba? Kay Mamaw Dispenser, magaling yun. Gumawa ng kwento. Doon ka magpaturo. Patapon na rin buhay nun. Sama ka na doon. Okay lang. Join force kayo. Oh, ito pa. Tuloy natin. Tapos sabi niya, okay, ang sarap niyan. Oy, hindi kasama yung tawa doon, ha. Hindi kasama yung tawa doon, ha. Sabi niya, gusto ko nga kainin. Sabi niya, ang sarap niyan. Sabi niya, gusto ko nga kainin lahat. Sabi niya, nakaka-addict. Okay? Ang sarap. Okay. Yung words na addict, sinasabayan talaga ni Maharlika. And it's time to connect, mga kababayan. Ang galing nito magawa ng kwento, no? Sarap niya, nakaka-addict. Gusto ko nga kainin lahat. Do you think, saan nang gagaling yung hugot ni Inday? Ayun, binigyan ng meaning. I-clarify mo. Kasi, binigyan mo na ng meaning eh. Binigyan mo na siya ng meaning eh. Hindi porke na nagbigay si Duterte ng nagbigay si Duterte ng pulburon at may nasabing addict, pair na kagad yun, mga kababayan, di ba? Galing, no? Galing niya gumawa, no? Sapa, tuloy natin. Kung just mere pulburon lang, ang dami niyang pasakali. Ano pa yung pasakali ni Inday? Na, masarap yan, nakaka-addict. It's really related dun sa sinasabi nating pulburonic video. Diba? Dito ko siya nahalata, mga kababayan ko. Sino paniniwalaan nyo? Yung nakasama ni Inday o yung hindi niya nakakasama? Eto mga kababayan ko. Vice President Sara Duterte, Senator Amy, ako, si Paulo,
Paulo Duterte. Ay, hindi, sino ba 'to, yung bunso nilang kapatid, mayor ng Davao. Mga kababayan ko, ako, si JC, si Aaron, nagkasama kami lahat niyan. Oo. Alam mo si Vice President Sara Duterte, pag nagbiro, alam mo ganito, masarap, alam mo sa kanya, alam mo yung bakla magkwento, bakla magano. Alam mo yung parang baklang-bakla na na magkwento. Pagkasama mo si Sara, palabiro yan. Ang ibig sabihin niya lang na alam mo ko yung words niya minsan pag hindi mo maiintindihan because Bisaya si Baste, ayan. Magkasama kami dati niyan sa Davao. Inikot namin ang Davao. Hindi ako magkakamali sa inyo. Nakita niyo sa vlog ko yan. Pinuntahan namin yung Muslim community. Namigay kami ng Nutriban. 'Di ba? Si Vice President Sara Duterte pag nagsalita yan, alam mo yung jolly na kahit saan mo siya ilagay na genre, kahit mapabakla ang kasama niya, mapasino ang kasama, ganun siya magsalita. Alam mo yung Becky, 'di ba? Hindi niyo ba napansin nung kausap niya si Bruce Rivera sa kanyang vlog? Si Digong, si tatay niya, sinasabihan niya ng bakla, 'di ba? Ganun magsalita si Sara. 'Di ba? Ganun magsalita si Sara. If Sara Duterte said, "Ang sarap ng pulburon, nakaka-addict." Ano naman? May sinabi ba doon na yung pulburon na yan ay masama sa katawan at mayroong chemical? Alam mo kung mababaw ang magsasabi at kung mababaw yung iintindi, mga kababayan ko, ang sasabihin ni Sara, ang isipin yung sinasabi ni Sara, si BBM. Mga kapatid, from his mouth, mga kababayan ko, from his mouth, sinabi niya, mga kababayan ko, kailangan ng paglalabas ng video nasa timing. So itiniming niya nga ngayon, mga kababayan ko, 'di ba? Galing. O sige, tuloy natin. Pakinggan niyo ulit. Ano ba favorite yung pulburon? Ako favorite kong pulburon yung classic. Ube, di masyado, you know. But anyway, wala kaming pake kung may paborito kang pulburon. 'Di ba? Tuloy natin. yung mali mo, mag-release tayo dito ng pulburon. Kita mo, pinagkakitaan mo pa. Pinapalakas mo lang yung pulburon ni Ellie eh. Aminin mo, di ba? Yung nako po cancel culture natin yan. Order kayo marami, huwag niyong kunin. Bibili ba kayo? Meron ako gumawa ng pulburon. Uy, gumagawa daw siya ng pulburon, no? Gumagawa daw siya ng pulburon. I'm just kidding. Kaya nyo, pinakita ko sa inyo kung paano ko siya nilaro. Diba? Una, sinakyan ko. Ginagalit ko. Ay, marunong ka pala gumawa ng pulburon. Ay, gumagawa ng pulburon. Ay, marunong ka ba? Kinong pinagkakitaan, no? Sinabi ko, diba? Tapos bandang ulit sinabi ko, kita mo pinagkakitaan, no? Mga kababayan ko. Ang ending no sinabi niya, marunong siya gumawa ng pulburon. Patay tayo nito. Tumitira pala to ng pulburon. Baka ito yung tumitira ng pulburon. Ganun niya kinukuha yung mindset ng tao, mga kababayan ko. Ganun niya dinadali yung kaisipan ninyo, mga kababayan. Nilalaro niya yung mga part na yun, mga kababayan ko. Ganun katindi yan, mga kapatid. Diba? Kung lalaro-laruin natin, makikita nyo yung pagkakahawig nito eh. Tuloy natin. Pag may time ako, maggagawa ako ng pulburon ha. Bimili kayo ha, mga taga Los Angeles, mga taga California at buong Amerika. Kaya naman natin ipa-deliver yon. O pinagkapirahan mo pa talaga. Hindi! Tuloy natin. sabi niya, mag-abanga. Okay? Trending ang pulburon business ngayon. Kaya nga, gagawa na ako ng pulburon. Okay? Magantay lang kayo. Alam mo, ma-share ko lang out of the topic. Alam niyo nung panahon ito ni Hitad, mga kababayan ko, nagbenta pa to ng mga leggings noon sa mga supporter. Pinagkapirahan pa talaga si Pangulong Bongbong Marcos. Diba? Totoo yan. So ano yung message? Okay? Ito kasi yan, mga palangga. Ito mga pinakita akong video na ayan, mga kababayan ko, bago ang lahat sa mga nanonood po dito, punta po kayo sa YouTube channel ko, mga kababayan ko. Nasa YouTube po kami, mga kapatid. Puntahan nyo po ako sa Biyahe ni Koy TV, mga kababayan ko, para mapanood nyo po yung channel natin. Ito po, mga kababayan ko map-interrupt ko kayo, yung mga kababayan natin sa sa Facebook, sa YouTube, Facebook, di tayo makita, mga kapatid. Ito po, puntahan nyo ako dito, mga kababayan ko. Ay, wait lang.
Puntahan niyo ako dito para makita niyo po yung kino-content natin. Ngayon. Ayan, mga kababayan. Dito niyo po ako matatagpuan. Ayan, diyan. Puntahan niyo ako diyan sa mga taong interesado na na manood. Andiyan po ako, mga kababayan ko. Tuloy natin yung usapan natin, mga kapatid. Nagba-viral na pagbibigay ni Inday ng pulburon. Kung sabi ko nga, kung lalaliman ninyong pag-iisip niyo, may mga pinanggagalingan ito. Anong lalaliman? Ang babaw nga nun. Paano lalaliman? Ang babaw na nga nung sinasabi mo eh. Nagigets namin yung punto mo. Gusto mo talagang ipahiya at i-connect yung pulburon na sinabi ni Sarah. O, tuloy natin. Di ba? Kasi, mga palangga, hindi ka magpo-focus sa pulburon sa pamimigay. Ang dami sinabi ni Inday. Pwede mo naman ibigay sa bata, o ilaw, ganyan. Meron pang isang linggong pag-ibig. At if you notice, narinig naman ng video, yung mga behind the camera. Kita mo, dinamay mo pa yung mga nasa behind. Yan, puntahan niyo po ako dyan. Yung mga dinamay mo pa yung mga nasa behind the scene ng camera. Grabe na. O, tuloy natin. Sila na tumatawa. Bakit sila tumatawa? Tumatawa sila kasi si Inday nagbibiro. Tumatawa sila dahil natutuwa sila kay BP Sara. Mga kababayan ko, kahit sino naman magulang eh. Makita mo si Sara Duterte, kausap yung isang bata. Mga kababayan ko, ay natutuwa sila syempre. Mga kababayan. Imagine mo, Vice President, mamimigay ng pulburon sa bata. Saan ka nakakita ng ganun? Kinakain niya, paborito niyang kainin, ibibigay niya pa sa bata, mga kababayan. Diba? Diba kung pulburon lang, ano nakakatawa sa pulburon? Wala nakakatawa doon. Kasi kung magbibigay ka ng kunyari, oh ito boy, oh ito ha, ito tinapay, monay, kunyari, okay monay ha. Wala talagang nakakatawa sa pulburon. Kasi ikaw lang ang gumagawa ng katatawanan sa pulburon. Diba? Ito monay talaga. Peanut butter flavor is okay din. Oh, ito monay, ayan, kainin mo kasi favorite ko yan. Wala nakakatawa doon. But dahil may root cause. Ayun. Sinamahan niya na ngayon ng root cause, mga kababayan ko. Root cause, mga kababayan. Sinamahan na po niya ng root cause. Ano na namang klase ng root cause ang banggitin nito? Mga kapatid, anong klase ng root cause na naman to? Sige, tuloy natin. My root cause, ay may order na. Sabi ni Ralph Santos, may customer na ako sa pulburon ko. I will release the name later pag nakagawa ko na. Alright? Dami kong pangako Dami kong gusto gawin. Anyway, mga palangga, I hope na magawa ko. So, mayroong hugot. Okay, may hugot si Duterte, may hugot si Inday. Kaya may hugot si Duterte, may hugot si Inday. Ano naman ngayon? Diba? Ngayon, naglalaklak na ng alak na naman si Lisa. Galit na galit na. O kita mo, nakita niya si Lisa. Alam mo yung statement, ito ang gulo. Totoo lang. Mga kababayan ko, Marlika, focus lang tayo dun sa issue ng pulburon, hindi yung pagbebenta mo. Pinagkakapirahan mo na naman si BBM eh. Ganyan na naman ginagawa mo eh. Diba? Focus lang sa pulburon. Naman yan sa mga Duterte. And by the way, di ba? Makikita mo talaga na wala talagang unity team. Kasi di ba recently, hindi yun na napapansin si Inday Sara na nandoon sa send-off, mga send-off nicotine, send-off party. Ha? Pati ba naman yun? Oh my God, ang babaw. Shit. Pag lumalaya si Kuting sa ibang bansa para magpakas pulboronic. Paano mo nalaman nagpupulburon? Hindi ka naman kasama. Sasabihin mong pulboronic si Bongbong. Sana sabihin mo diretsahan kung talaga nakita mo nagpupulburon. Pero wala ka naman nakita nagpupulburon. Hindi mo naman nakita yung pulburon. Diba? Sa bibig mo na nga nang galing eh. Hindi mo alam kung nasan yung pulburon. Now and then, sasabihin mo, pupunta si Bongbong sa ibang bansa. Gagamit ng pulboronic. My God. Wala. Kasi wala naman talagang unity team. Diba mga kababayan ko? Let's talk about doon sa sinasabi niya. Himayin ko. Mga kapatid. Pag si Sara Duterte nagbigay ba sa bata ng pulburon, masama na. Kapag nagsalita pala si Sara at sinabi niyang masarap yan, nakaka-addict, yung pulburon, masama na po sa kanila. Mga kababayan ko. Okay, this is a warning, mga kababayan ko, to Vice President Sara Duterte. Yung ginagawa po ni Maharlika laban sa inyo,
Laban sa inyo ha. Kaya ba't sinabi kong laban sa inyo? Alam niyo po kung bakit? Bakit, Vice? Dadalin po kayo niyan sa kawalan. Trust me. Yang sinabi nyo na yan, na nakaka-addict, ibig sabihin po nun, mga kapatid, nagtuturo ka sa bata ng hindi magandang salita. Because you are DepEd Secretary, tama ba na sabihin mo sa bata nakaka-addict ang pulburon? Okay. Okay, sakyan natin. Mga kababayan ko, sakyan natin. Magpapakababa ako. And this is what happened sa ginawa ni Maharlika. Excuse. Kung matalino ang tao, ito ang iisipin. Okay? Ito ang iisipin. Bakit si Sara nagsasalita sa bata ng ganon? At ini-explain niya na ito ay nakaka-addict. Vice President Sara Duterte is a DepEd Secretary. Kailangan niya maging modelo sa mga nanay at sa mga bata na hindi siya pwede magsalita ng below the belt words lalong-lalo na sa isang musmos. Remember, bata po yung nandoon. At hindi po maiintindihan ng salitang adik. At sa musmos na edad ng bata na yun, mga kababayan ko, ay maiintindihan niya ngayon ng isang pangit na salita na hindi niya dapat naririnig sa hustong edad niya. At hindi niya maiintindihan, mga kababayan ko. Sometimes nakakatawa po para sa iba. Tama? Nakakatawa po para sa iba. At nakakagaan ng feeling at yung Vice President natin nagsasalita ng adik sa bata. Napakaganda po tingnan, di ba? Kung ikaw ay isang intelihenteng tao, makukuha mo yung punto na yon. Hindi ko binabanatan si Vice ha. Ini-explain ko lang, mga kababayan ko. At sa mata naman po ng mga tao naniniwala kay Maharlika, tuwan-tuwa sila. Kasi si Vice President Sara Duterte para sa kanila ay nagsasalita ng adik sa harapan nagsasalita ng pangit na salita sa harapan ng isang bata at parang kinukutya na daw di umano si Pangulong Bongbong Marcos. Mga kababayan, yan ang pinalalabas nila, mga kapatid. Dahil yun daw po ang pinakamahina na timing daw po ang paglalabas, sabi nga ni Maharlika. Now, Vice President Sara Duterte, sinisira ka po ng taong si Maharlika. Hindi nyo po mapagkakatiwalaan yan. Imbis po na maayos ang problema at gusot sa inyo, lalo pa pong lalalayan. Did you see what happened right now, mga kababayan ko? Ano nangyari? Mga kapatid, sinakyan ng ibang vlogger. Mga kababayan ko, 5 months ago, nag-post si Vice President Sara Duterte ng ganong video, may pulburon. At kahapon, nag-post naman ni si PRRD, may kagat-kagat na pulburon. Mga kababayan ko, pinagsama yung picture at video para nang sa ganon, mga kababayan ko, sakyan ng ibang vlogger dito. Mga kababayan. Diba? Mga kapatid, nung sinakyan ngayon, pagkasakay, mga kababayan ko, pagkasakay ng question, nasyonable, ganito, ganyan, whatsoever, pumalakpak ngayon ng mga DDS, mga kababayan. Kasi bakit, mga kapatid? Si Duterte, nakikisakay na din sa pulburon, mga kababayan ko. Kung mengi-mengi ang tao, kung aang-aangang tao makikinig, iisipin nun, kalaban na rin ni BBM si Duterte, si Sara. Pero kung matalino yung makikinig, mga kababayan ko, maiintindihan yung sinasabi natin. Ang mistake ni Sara dito is masama yung sinabi niya para dun sa bata, para sa akin. Huwag niya ko awayan mga DDS, pero totoo sinasabi ko. Dapat hindi tayo nagsasalita sa bata ng ganon. Kailangan maging ehemplo tayo. Lalong-lalo na ikaw pa ang humahawak sa Department of Education. Tama? Anything words na sasabihin mo na pangit o ano, ay magiging reflection laban sa'yo. Like I said, diba? Like I said, nagkasama tayo. Nakita ko ugali mo. I know your behavior. Napaka-jolly mo at napaka-bait mong tao. Yun lang. Umiiyak ka kapag may batang nasasaktan. Pero yung joke mo na ganun ay ginagawang katatawanan ng ibang tao na pinupulutan ngayon. Now, Duterte, nag-post ng may pulburon, ngumunguya yung matanda. Buti nga, di nabulunan eh.
Kung nakita mo si Digong, ngumunguya ng pulburon, mga kababayan ko. So, ibig ba sabihin nun, kailangan sakyan natin, sabihin ng mga DDS vlogger, si Duterte, nagagayto naman, naglalabas naman ng pulburon ng aasar. Alam mo, mababaw yan eh. Mababaw yan, para sa akin. Napakababaw mga kababayan ko ng pulburon issue. Mga kababayan ko, napakababaw po. Hindi natin kailangan sakyan sana yung pulburon na yan eh. Sa totoo lang, hindi natin kailangan sakyan sana yung pulburon na yan ni Duterte. Kung nagpulburon ba si Duterte, mga kababayan ko, wala nang problema. Dapat nga mag-alala tayo, mga kababayan eh. Hindi nangumunguya yun eh. Dapat mag-alala tayo, mga kababayan ko. Baka pag pumain ng pulburon yung bumara sa lalamunan nun, nakakaawa yung matanda. Mag-isip nga kayo mga kababayan ko. Diba? Isipin nyo sinasabi ko, mga kapatid. Punto por punto tayo dun. Asinta ko yung ginagawa nila. Si Maharlika, di nyo alam, inuuto kayo. Yung mga supporters nyo naman, utu-uto na rin. Oh, di nyo napansin, bandang huli magbebenta na ng pulburon sa US? Hindi ko nga pinagkapirahan dito eh. Kahit ang daming umu-order sa akin, nag-PPM ng bongbongs pulburon. Diba? Kita nyo ginagawa nila, pati to pinipirata na. Ano magagawa natin? Masarap talaga ang bongbongs pulburon. Nung nalaman ni Maharlika ang hindi man ng pulburon, magtatayo na rin sa Amerika. Mga kababayan, ang tindi nito. Diba? Hindi yan nagbibiro si Maharlika, tututuhanin niya yan. Hindi siya edit, hindi pwede maging edit ang picture ni PRR din ganun mga kababayan ko. To be honest, talagang nakaganon lang siya. And kung wise naman na tao, alam mo, nakakasar lang yung matanda na yun. Matanda na yun eh, pagbigyan nyo na. Ba? Pero wag nyong masamain. Mga kababayan ko, nagsalita lang siya, wala yun. Kung talaga may pulburon, talaga matagal na yun. Tapos biglang, hindi nyo napapansin, nilalaro kayo ng nilalaro ni Tanda. Ni Mau. Diba? Hindi nyo napapansin, nilalaro kayo. Babawiin niya yung sinabi niya, biglang mang-aasar na ganito. Babawiin niya yung sinabi niya, biglang mang-aasar na ganito. Ay naku, kung kilala niyo si Duterte, ganun talaga yun. Diba? Parang hindi nyo nakilala si Duterte. Si Duterte, mang-aasar yan, biglang babawi. Mang-aasar yan, biglang gagan. Bandang huli mga kababayan ko, mang-aasar at mang-aasar lang yan. Tandaan nyo, yung matanda na yan, mapang-asar talaga yan. Tingnan nyo mga kababayan ko, tas ito naman mga DDS vlogger. Kinonect naman kagad kay Pangulong Bongbong Marcos yung ginawa ni PRRD. Kinonect din nyo kay Sara. Mga kababayan ko, ano ginagawa nyo? Sinusuong nyo. Alam mo Maharlika, totoo to sinusuong mo sa problema yung magtatay. Diba? Sinusuong mo sa problema. So, totoo lang. Hindi ko pinapanigan yung dalawa. Pero mga kababayan ko, I just want to remind, sinusuong mo sa problema. Huwag mong isubo yung tao sa problema. Okay? Kung pinapahiya mo, ay nako, Diyos ko po, pangit lang lalabas sa bibig ko talaga eh. Masyado mong binubulgar eh. Diba? Eh kung tutusin, kung ako nga lang, malakas ang loob ko na talagang expose ko yung ginawa ni Duterte. Ayoko lang. Diba? Hindi ako ganun tao lumaban eh. Patas pa rin ako mga kababayan ko. Diba? Dito sa amin, may nangyari dito. Pero ayoko lang pag-usapan. Pero hindi ako katulad ni Maharlika na mababawang kaligayahan, may mai-content lang. Diba? Mababawang kaligayahan, may mai-content lang, may masabi lang sa social media na para paniwalaan ng mga kababayan natin. Pero isa lang ang gusto kong sabihin sa inyo mga kababayan ko. Isa lang po ang gusto ko sabihin sa inyo mga kapatid. No? Walang connection yung pulburon sa sinabi ni Sara. At wala rin connection yung ginawa ni PRRD doon.
Nag-aasaran lang yan at ginagawa nila, sinasakyan lang po ng mga DDS vlogger para may content, mga kababayan ko. 'Di ba? Huwag mong kalimutan mag-follow, like, and subscribe at mag-iwan ka na rin ng komento sa napanood mong video.